van at binukot natin sa van. Nanunuka din sila and most of the time ito yung napagkakamalang cobra. Pero kung lumapad ang leg nila, hindi pa ganoon, kundi lalapad ng pag ganito ang lapad nila. So, important is ma-identify natin, malalaman natin yung difference ng non-venomous and venomous dahil sa mga species na nakikita sa Pilipinas. Tulad na lang nitong brown rat snake, ang ulo niya mas matulis. Tapos yung kanyang kulay, yung kulay nila halos kapareho ng cobra pero mas lighter or depende yan sa pagmamold nila. Pero sa mukha pa lang, pagka eksperto na kayo sa mga ahas, alam mo kagad, that's a brown rat snake, they're non-venomous. Pero yung Philippine cobra, yung uso niya mas malapad. Yan, kita mo, lumalapad yung leg niya. Nagre-recoil din siya. That's a brown rat snake. Beautiful. May iba-ibang klase nito. Merong red tail, merong green. Ayan, kumagat na siya. Beautiful. Mga ilang araw niya na nahuli ito? Ano na yan, sir? Dito nga lang. Isang araw pa lang yata yan. Kwento mo sa akin, paano nyo natagpuan ito? May tumawag pa rin sa inyo. Ito po, tinawag kay Papa. Ito po, tinawag kay Papa. Kakapalit lang nito. Ikakat lang natin. niya. Tulak muna. And malalaman mo yung humuli sa kanya. Pwede may tulak yan. Very knowledgeable dahil wala siyang kasugat-sugat. Kalimitan, yung mga gigil manghuli dito sa mga ahas, makikita mo may mga marks sa ulo, may sa katawan dahil hinigpitan nila yung paghuli. Pero ito, malinis na malinis siya. So, the brown rat snake is a non-venomous species of snake. They're found in Southeast Asia. And, pag naintindihan natin na itong mga snakes na ito ay harmless, dapat hayaan natin silang, bumisita minsan sa atin, dahil sa ating mga kabahayan, dahil ito ang tumutulong para makontrol na natin yung mga pesting daga, yung mga pesting daga na yan. Pag naihian nila yung mga bigas natin o kaya nagbaha, yung nila kontaminado ng leptospirosis, sobrang maraming magkakasakit, sobrang daming mamamatay sa leptospirosis, samantalang dito walang namamatay sa brown rat snake. So, importante na pangalagaan natin sila, i-allow natin sila na mamuhay dito sa ating paligid. Kasi every time na inaalis natin sila sa kanilang nakasanayang lugar, kahit na i-release natin ito sa gubat, ang chances nila of survival napakababa dahil para bang isang tao yan na piniringan mo, halimbawa galing siya dito sa San Pablo, piniringan mo, tapos dinala mo siya sa Maynila, wala siyang kaalam-alam kung saan siya maghanap ng pagkain, wala siyang kaalam-alam kung saan siya titira, so magugutom siya, stress, at pwede siyang masaktan. Kahit ba sa gubat natin ito i-release, yung chances niya to survive is very low dahil hindi niya kabisado yung lugar. Swerte na lang kung magaling dumiskarte yung particular na ahas na yan. Look at that, kalmado na siya. The brown rat snake. Natin is pupuntahan natin yung bodega. Sa bodega. Sige. Oh, wow, this is it guys. Meron tayong finally merong sa Pilipinas yung mga grupo na nagre-rescue ng mga snakes, And parang kumbaga may hotline sila. Kilala na sila dito sa lugar na ito. Balang araw makikita mo lumilipad-lipad na sila sa buong Pilipinas dahil
dahil kilala na sila as a responsible rescuers for snakes, ano. Kailangan nila ng suporta ng local government, kailangan ng suporta. Hindi lahat ng oras available ako, and may mga options na lalo na dito sa Taga Laguna, may options kayo para mapa-retrieve yung mga ahas na hindi nyo pa tanggap na manirahan sa lugar nyo. Pero ang tip ko, pag may nakita kayo, pustahan ko, leave it there for half a day, 24 hours. Pag binalikan nyo doon, kusa na siyang umalis. So yung mga tol, pumunta lang sa bayan yung Born to be Wild. Kasama si Doc Nielsen. Hinihintay namin sila mga tol. Yun, mga tol, may shoutout muna ako, syempre. Shoutout sa Mantap Boys, kina paring Norben dyan, kina Sir George, paring Norte, Simo, kay Broly, at saka sa Terasya Family, kay Dudong Jairus din. Yan. Ngayong araw lang? Oo, ngayon ako. Kaya hindi ko This is going to be challenging dahil magaling, matalino ang Philippine Cobra. And kasama natin, hindi lang isang eksperto, kundi isang team ng mga Cobra experts. Sila yung magre-rescue para, maalis sila dito dahil hindi natin alam kung anong pwedeng gawin sa kanila ng tao or anong pwede nilang gawin sa tao. Cobra King, ako nalulula sa lugar kung saan maghahanap. Ano yung magiging plano nyo para maging systematic yung paghahanap? Anong mga direction mo dito sa mga Team Cobra? First of all po, kailangan po natin na ikaisip yung ating safety. No incident, no accident po pwedeng na mangyayari dapat. So, ang kailangan po natin, dalawang searcher at saka yung iba po, sila yung lifter, yung mga nagtaas ng mga gamit. So, yung naka-gloves, Sila yung mga lifters. opo, para actually po, nakita na doon yung cobra kanina pumasok ulit doon. Hindi natin alam kung ilang cobra po ang pwede natin nakita dyan. Okay. So, ito ano po. inaasahan natin? Malaki to? Juvenile? Sub-adult? Meron po nakitang pinagbalatan. Lulos, oh. Hindi ko sa... Masarap po yung pinagbalatan. Nasaan na yung balat? Ayan, malaki ito. This is already an adult. You can see from the ventral scales kung gaano kalaki itong Philippine Cobra nito. Sa balat pa lang, 100% sure ako na Philippine Cobra ito. I-validate pa natin. 100% Philippine Cobra ito. Philippine Cobra. Pabilog yung ano nyo. Yung kiss niya. Mamaya ko nahampas na rin. Sir, hindi po pwesto yung camera namin. Naligyan natin siya. Ilagay muna natin pa. Kaya pagkapangin mo muna. Doon tayo sa... Yan, makikisuyo. Oh, this is really difficult kasi maraming spectators, hindi nila alam na malalagay sila sa alanganin. Hindi sa ayaw natin sila ma-appreciate yung ginagawa natin, pero we're dealing with the dangerous animals and this is no joke, Layo ka muna, baka ma-disgrasya ka. Pero matay isa sa hindi ko yung ating kinahanap Oh, pero makita natin yung ventral scales niya. Pag lumapad siya, malapad din pala tingnan. So, female na kagad ang na-identify natin dahil may yung buntot niya. Parang gutom. Gutom siya, Hindi sana yung tamayan ho. ng Cobra Team dahil sila ang inaasahan na mag-rescue dito. Ang chances nila is ma-release ulit sa wild
dahil nag-coordinate sila sa provincial vet or city vet. Tapos yung city vet naman will coordinate with the DNR for the release. Okay. So, i-secure na siya sa loob ng bag or hindi, pagapangin niyo muna. Baka mag-ano lang. Tubular cell pag yung ginamit ko, anak eh. Ganyan na muna. Yan. Doon sa damuhan tayo, sa damuhan. Dito tayo para mas maluwag. Yan. Yeah, okay lang. Steady lang, hindi lang gagalaw. Lapit mo yung camera, boss. Tatawin ako. Skyline. Steady ka boy. Itis mo yung camera mo, ah. Sige yan, sige. Itis mo yung camera mo. Yan mo sa kanya. Duldulo mo sa kanya, hawak ko naman. Para mag-hood siya sa'yo. Yan. Itis mo yung camera mo. Oops. Natakot ko. Itis camera. Yan. Steady lang sir. Pag steady siya sir, bitaw mo lang. Yan. Kuya Denson. Steady lang. Ayan, ganyan lang. Relax lang boy. Binibidyohan kayo para ano. Yan, steady lang. Yan, ganyan ka lang. Active sa taas. Kuha mo yung boy. Doon na lang sa ano sir, sa bahay. Merong yung isa, yung nahuli namin. Yan, steady lang sir, steady lang. Natural na. Meron pag isa, yan sir. Bakit pag magkaparis ba yan? Hindi yan, Babae po yan. hindi sila maglalayo. Hindi po, kasi Pero dyan pa yung isa. bumahabol yan sa mating season. Ay, kumagat oh. Wala na. So dito sir, sir, Yan, steady lang yan. go! Yun, ganda. Tawag po ako sa inyo at nag-doc sa San Pablo. Multitasking. Bite. Yung angulo mo, medyo i-look shoot up mo. Yan. Bite. Ito likod ah. Pero yung mga sir. Flight na siya, flight na. Hindi na siya fight mode. Pwede na yan, pasok na siya sa ako.